Los Angeles Lakers nakahanap na ng bagong backup center ni Hayes. Pero bago yan, matapos matalo ng Lakers sa Orlando Magic, magpapatuloy ang road trip ng Los Angeles Lakers bukas laban sa Indiana Pacers. Nais ng Purple and Gold na putulin ang kanilang losing streak habang ang home team naman ay naglalayong makuha ang kanilang ika-6 na sunod na panalo. Ito na rin ang pangalawa at huling beses na magtatagpo ang dalawang team ngayong season. Kitang-kita ang pagod sa Lakers nitong mga nakaraang laro. Ang kanilang depensa ay naging mahina at hindi na nila naipapakita ang magandang opensa na nakita natin sa nakalipas na buwan. Marahil ito ay dahil sa pagbabalik ng dalawa nilang starters kaya nagkakaroon pa ng adjustment period, or baka naman dahil patuloy nilang hinaharap ang malalaki, athletic at batang koponan kaya't lumalabas ang kanilang kahinaan. Ano man ang dahilan, hindi na dapat magpatuloy ang sunod-sunod na pagkatalo ng Lakers. Kailangang maglaro ng mas agresibo ang Lakers kontra sa Pacers bukas. Kung nahirapan sila sa Bulls at Magic, mas magiging hamon pa ang laban nila sa Indiana. Ang Pacers ay isang mahusay na offensive team na pinangungunahan nina Tyrese Haliburton, Pascal Siakam at Benedict Mathurin. Bukod pa rito, may malaking epekto ang pagbabalik ni Miles Turner na hindi naglaro nung una silang nagkaharap. Para sa Lakers, kailangang makipagsabayan sila sa opensa ng Indiana. Nakasalalay ito kina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves. Mahalaga rin na may maibigay na contribution ang kanilang role players tulad nina Rui Hachimura, Jackson Hayes at Dalton Knecht, lalo na't hindi naging kapansin-pansin ang kanilang laro nitong huling dalawang laban. Sa depensa naman, kailangang humanap ng paraan ang Lakers upang pigilan si Siakam na naging malaking problema nila sa kanilang mga nakaraang laban. Gayun din sina Siakam at Turner ay may kakayahang samantalahin ang maliliit na lineup ng Lakers katulad ng ginawa ni Franz Wagner sa kanilang huling laro. Interesante kung paano babalansehin ni JJ Redick ang paggamit ng big at small lineups sa laban na ito. Mahalaga ring manalo ang Lakers sa rebounding battle, lalo na't hindi kilala ang Pacers bilang isang mahusay na rebounding team. Kailangang ipakita ng Los Angeles ang mas mataas na effort sa magkabilang dulo ng court upang magkaroon sila ng chance na manalo. Ang tanong ay kung makakabangon kaya ang Lakers mula sa kanilang slump laban sa Pacers. Samantala, isa nga sa mga dahilan ng kanilang pagkatalo sa mga nakaraang laro ay ang kanilang mahinang depensa, lalo na sa kanilang front court. Maliban sa paghina ng kanilang depensa, isa rin sa mga usaping kailangang pagtuunan ng pansin ay ang hinaharap ng kanilang tatlong two-way players, sina Jordan Goodwin, Trey Jameson at Christian Coloco, lalo na't patapos na ang kanilang mga kontrata. Ayon sa pinakahuling balita, dalawa lamang sa kanila ang bibigyan ng standard contract. Ang una ay si Jordan Goodwin na napatunayan na ang kanyang halaga sa koponan. Ang pangalawa naman ay si Christian Coloco na plano nilang gawing backup center bilang pamalit kay Alex Len na hindi masyadong naging epektibo sa kanyang paglalaro. Ayon sa coaching staff, mas mapapakinabangan si Coloco sa playoffs dahil sa kanyang depensa at kakayahang makipagsabayan sa ilalim ng basket, kaya mas pinili siya kaysa kay Trey Jameson. Bukod dito, may mga NBA analysts na nagsasabing dapat isaalang-alang ng Lakers ang pagpaparma kay Kenneth Lofton Jr. na kasalukuyang naglalaro sa CBA sa China. Sa loob ng 17 games, nag-average siya ng 24.8 points, 13.1 rebounds, 6.8 assists at 1.7 steals. Kamakailan lamang nagpakitang gilas siya sa pamamagitan ng 41 points, 12 rebounds, 8 assists at 4 steals sa loob ng 39 minutes na playing time. Dahil sa kanyang kahangahangang performance, maraming eksperto ang naniniwalang deserve niyang magkaroon ng spot sa isang NBA team. Habang papalapit ang playoffs, magiging mahalaga ang mga susunod na hakbang ng Lakers management upang muling patatagin ang kanilang depensa at makahanap ng tamang piraso para sa kanilang championship aspirations.